Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. Anong oras man kayo nanonood. At pag-DoorDash ulit tayo, no? Medyo maaga tayo ngayon. Kasi ang oras anyway is 5:56. So magsi 6 PM na rin naman, pero mas maaga to than the usual. Kasi usual natin 7 PM, 7:30. Diba? So, mas maaga siya ng isang oras kasi parang na-excite ako mag-DoorDash. Gawa ng kahapon dapat mag-DoorDash tayo. Hindi tayo nakapag-DoorDash kasi medyo tinamad ako. So, ngayon, na-excite ako mag-DoorDash. Sabi ko, maaga ako mag-DoorDash para maaga rin tayo makauwi. So, i-check natin. Ang araw ay Wednesday. At ang oras ay 5:56, so almost 6 PM. Papunta na tayo sa ating hotspot. Nakapag-pray na tayo and everything. Sana samahan tayo ni Lord today sa lahat ng ating gagawin. Kaya tara, samahan nyo rin ako. DoorDash tayo. Sa Hollywood, ilaw pa rin. Biyahe kahit 10 oras na. Sa kanto ng Vina at Sunset, may Pinoy na kumakanta. Hey! Gabing biyahe, pusong Pinoy, DoorDash sa lake. Todo tayo, todo joy. Salamat Jesus sa bawat order ko, bawat takeout. May halong dasal at pagmamahal mo. Papansin nyo guys, no, 6 PM pero sobrang tirik ng araw, parang mga tanghali. Kasi nga, ibang klase talaga yung panahon dito. Pero pag nawala naman yung araw na yan, around 7:30, almost 8, sobrang lamig naman na. Kaya naman tayo naka-jacket pa rin, no? Kahit na sabihin nating mataas yung araw. Hindi naman siya ganun kainit. Kasi once na pumunta ka sa lilim, let's say ganito, mararamdaman mo malamig yung hangin, malamig malamig siya. Pero once na pumunta ka dun sa ilalim na sinaga ka ng araw, para nagiging balance. So minsan nga, ang ginagawa namin, kasi minsan malamig talaga, nagpapaaraw kami. Tumatapat kami dun sa araw para mabalance, para mainitan ka rin ng kakunti. Kasi pag hindi, sobra naman lamig. So yun lang, kwento ko lang. Papansin nyo, 6 PM, ganito pa kataas ang araw dito. Sana marami tayong makuha ngayon, no? At mostly ang nakukuha natin, ano, yung mga nakaraan, Uber Eats. 80%, 80 na tayo sa Uber Eats, 80 up of 100. And para maging gold tayo. Ngayon, green pa lang tayo. So may 20 pa tayo. Kailangan natin makakuha ng 20 more points para tayo maging gold. May mga iba-ibang perks para maging gold ka. At hindi ko naman talaga na gustong makuha yun. Pero kung ibibigay ni Uber Eats, why not, di ba? Tara, punta tayo sa ating biyahe. Punta tayo sa ating hotspot. Guys, nakarating na tayo dito sa ating hotspot. Again, ito yung Formosa, itong pula na pader na to. At ang syempre katapat niyan is the Mendocino Farm. So usually, normally, dyan tayo nakakakuha ng mga orders. And hopefully, makakuha ulit tayo sa kanila ngayon. Samahan nyo ako. Tara, wait lang tayo ng ating order. At sana makarami tayo today. Let's go! Guys, mayroon na tayong first order. Pipick kami natin dito sa Mendocino Farm. It is like 1.4 miles for $8. No? Bago nga pala natin ito ma-receive, meron na tayong nakuwang order din pero hindi natin tinanggap o kinancel natin. Parehas Uber Eats siya. It's 2 miles for $8 din. Tapos nagbigay ulit ng 2 miles for $8 also, tas dalawang store. So, hindi ko na in-screenshot kasi kinancel ko na rin naman siya. at medyo malayo talaga. Kaya ito, kinuha natin. Ito yung pangatlong offer sa atin at kinuha na natin.
is 1.4 miles for $8 dito sa Mendocino Farm. Tara, check natin kung okay na. Thank you. So guys, nakuha na natin. Nag-wait lang tayo siguro ng mga 3 minutes. 4 minutes doon sa loob, pero goods na goods lang kasi nandito na. At papunta na tayo. Ang total ng miles or distance is 1.6. Sabi ni Apple Maps, pupuntahan na natin. So tara, samahan nyo ako. So makakwento ko na rin nga pala, no, habang papunta tayo dun sa ating drop-off. Kwento ko lang about dito sa ating ginagamit na e-bike. Itong e-bike natin guys, ang tataki sa eyes and wheel. Alam ko na feature ko na to na pakita ko na to sa isa sa mga videos natin before. Pero hindi ganun ka-detalye. Kung magkano ang bili ko rito, gaano kabilis, no? Actually ito, nabili ko lang na second hand to, no? Nung binili ko to, nasa parang ang miles nito 78 miles pa lang. So pinuntahan ko, chinek ko, okay naman. Tinawaran ko siya, nabili ko siya ng $350. Parang ganon. 350 yata. Para mga 350. So mura na yon kasi mababa pa yung mileage niya. Plus nakita ko naman sa reviews yung eyes and wheels. Actually bago ko to binili, guys, tumawag ako sa nag-message, nag-email ako sa eyes and wheel mismo. Ito sa brand na to. The reason nag-email ako, gusto ko malaman kung gaano sila kabilis mag-respond sa mga inquiries sa customers. And okay na okay sila sa customer service. Kasi ang bilis nila mag-reply sa mga inquiry. Ang bilis nilang magbigay ng mga information kung anong kailangan mong malaman. So yun yung isa sa mga nagustuhan ko dito. Plus, kahit na China made siya, meron siyang factory or may office siya dito sa US. So kaya naman real time. Hindi man real time pero pag nag-email ka ngayon, possible mo rin ma-receive yung response the same day. Kasi syempre pagka ibang bansa pa yung ini-email mo, yung time differences, di ba? So, pwedeng kinabukasan mo pa siya marireceive or marereplyan ka. Mga ganung bagay. Tapos, yun nga, nakita ko to, nakapost. Binili ko ng around 350 yata. Pumayag naman yung customer kasi ang unang benta niya is around 400. Tinawarang 350, pumayag. Ang ano nga pala nito, original cost nito ng brand new, 500 sa online. So, yun. Alam ko wala pang shipping yun. So, kaya naman okay din na nag-invest tayo sa ganito. Ang pinabili natin of course dito, yung kinikita rin natin sa DoorDash tsaka Uber Eats dito sa ating gig. Hindi tayo naglabas ng extra money hindi tayo naglabas ng kapital na iba para pabili dito. Hindi, yun lang din. Kung ano yung kinita natin sa Uber Eats and DoorDash gamit yung ating fixed gear before which is hindi ko na ginagamit, baka ibenta ko na rin. Yun yung pinambili ko.
At so far, happy naman ako dito. Ang takbo niya, pinakamabilis na takbo niya, kaya niyan tumakbo ng 20 miles per hour. I think 30 ata yung 30 kilometers per hour sa kilometers. So 20 miles per hour, 30 yata yun. So okay na okay for me. Kasi ang habol ko talaga, kahit na may e-bike siya, assist lang. Hindi ko siya solely ginagamit as e-bike na throttle or 100% na gagamit lang ako ng battery. Hindi. Ang ginagawa ko, still, pumapadyak pa rin ako. Kaya makikita nyo sa iba kong videos, hingal na hingal pa rin ako minsan. Kasi, yun yung isa sa mga purpose natin dito. Diba? Makapag-exercise tayo. At the same time, kikita tayo. Kasi parang feeling ko, si Fixie sa akin masyado na akong masyadong bugbog ako. For example, mag-DoorDash ako today. Hindi ko kaya mag-DoorDash kinabukasan kasi parang pagod na pagod ka. Siyempre, medyo tumatanda na tayo. Hindi naman tayo sanay talaga mag-bike. Hindi ka mukha noon na araw-araw tayo nagbabike. Eh, ngayon, tuwing wala lang pasok si Mrs., that's the time makakapag-DoorDash o makakalabas tayo. Eh, kung Fixie ang ginagamit ko, let's say, for example, mag-Fixie ako ngayon, bukas, parang hindi ka nagiging sanay, yung katawan mo hindi nagiging sanay. Eh, parang lagi feeling mo pagod ka lagi. So yun lang, nakwento ko lang kasi nga, natutuwa rin ako dito sa ating pang-deliver. Tingin ko perfect siya sa mga gantong gig. Plus may rack siya sa harap, may rack siya sa likod ng mga lagayan. So perfect siya sa mga pwede mong ilagay. So yung harap natin, meron tayong lalagyanan ng pizza. Sa likod, yun nga, yung tray, pwede natin lagyan ng pagkain o doon natin nilalagyan yung pagkain yung mga order ng customer. So sabi nga, anyway, 3 minutes na lang tayo. Tara, punta na natin. Guys, nandito na tayo at i-check natin kung anong instruction ni guest. Customer meet at door. So nagbigay siya ng apartment number. Most probably i-meet natin siya dito, no? Tara, check natin. Veronica? Yeah. Thank you. Much appreciated. Thank you for meeting me here. Of course. Enjoy. So yun guys, na-deliver na nabigay na natin, na-handover na natin sa customer yung kanyang order. At in-on ko na rin si DoorDash at hintay-hintay ulit tayo sa ano pang order. Actually, nung in-on ko si DoorDash, hindi tayo dun sa ating hotspot. Kaya naman, kailangan natin bumalik doon sa ating hotspot, no? So hindi tayo pinag-on. Tara, balik lang tayo. Tapos, on natin si DoorDash. Nakakapanibago lang guys kasi parang yung biyahe natin ngayon, tanghalin tapat, na parang ang dali-daling mahanap ng mga numbers. Hindi ka mukha pagkagabi talagang, di ba, iisa-isahin mo yung mga apartment. Kasi kailangan mo talagang makita yung number. Lalapitan mo, bibilangin mo. Kung let's say, for example, ito is 1, 2, i-estimate mo parang malapit na doon yung next na apartment na hinahanap mo, parang ganon, or sa tapat noon, parang ganon. Ngayon parang ang dali kasi nga tanghali o parang tanghali, pero ang totoo ang oras ay magsi-7 na, 18:59. So magsi-7, 1 minute na lang, 7 p.m. 7 p.m. na, let's say 7 p.m. Parang ang dali-dali pa rin. Kasi ang liwanag. Balik lang tayo sa ating hotspot. Tapos on natin si DoorDash. Naka-on naman si Uber Eats. Hindi naman natin yan
enough kasi doon tayo nakakuha ng order. At syempre, sana may makuha tayo. Tara! Nakabalik na tayo dito sa ating tambayan. So, dito na yung Mendocino Farms at the back. Yun yung Formosa. Init. Actually, may init kasi talaga ngayong araw na to. Kahit kaninang umaga, mainit. Kahit kagabi, mainit. Naka-jacket pa tayo. Problema kasi, hindi naman tayo mag-jacket. Mamaya, pag wala ng araw, sobrang naman lamig. Okay na yan. Galing lang kasi tayo sa deliver, kaya siguro mainit. Maya-maya, magiging okay din yan. Tara, hintay pa tayo. Nakuha tayong second order from Uber Eats. Sobrang baba nito pero tinanggap ko na kasi wala naman din tayong makuha. It's 3 point something lang or 1.2, 1.4 miles. Eh, di ba yung last natin, 1.6. Napansin ko, mabilis lang naman. So, kinuha ko na rin to 3 point plus no. Wala tong tip, I'm sure. Pero okay lang para magtuloy-tuloy lang tayo sa pag-pick up and deliver. Tara, samahan nyo ako. Kuha na natin Mendocino Farm and dito na siya sa tabi. Hello, I have for Stephen F. Thank you, appreciate it. Kuha na natin, it's 1.2 pala, 1.2 miles for $3 plus eh. Hindi lang siya $3 pero $3 plus siya. So, mabilis lang to. Pabalik siya doon. Kuhanin na natin or deliver na natin. Dito na tayo at leave at door daw, sabi ng customer. Uy, so iaakit natin to sa taas. Iwan natin doon. Tara. You know what? Akit natin to. Kasi parang masikip dito eh. Akit na lang natin to para sigurado. Yo! Kaya naman natin ito i-akit. Oh, sikip pa. Para secure din yung ating bike, no? Pero dito naman na tayo. Kaya, okay na okay lang. At least, magandang parking natin. Safe yung ating bike dito. Sabi, akit daw natin sa room. Kaya naman, papunta na tayo. Second floor lang naman siya. Tapos, iwan lang natin dun sa door. Iwan ba? Leave at door, yeah. Iwan natin sa door. Ito na. Okay, guys. Medyo malapit lang din naman. Isang straight lang dun sa tambayan natin. So, makakabalik din tayo agad. Oop! Deliver na natin yung order, yung second order natin sa customer sa second floor siya. Balik tayo sa Mendocino Farm. Ang oras is 19:50, so mag-8 o'clock. Medyo padilim na. Ngayon pa lang siya medyo padilim. So, 19:50 or 8 o'clock siya sa sunset talaga. Siguro hanggang mga 9 lang tayo. Dalawa pa lang kinikita natin. Check natin. Sana mayroon pa tayong makuha na. Third order tayo. Tinanggap natin from Uber Eats again. Sa 7-Eleven, pipick upin natin. Dito shop and pay. Pick up lang to. Sa 0.5 miles for $5. Hindi ko na screenshot. Kasi ongoing ako nagdadrive pabalik dun sa ating tambayan. Pero na-accept ko siya. So parang tingin ko 0.5 lang siya for 5 miles. Tara, pintahan natin 7-Eleven. Na tayo sa 7-Eleven. Check natin kung ready na yung order or yung pipick upin natin. I'm sure ano to eh. Syempre mga grocery or yung mga parang kapagkain na snack, no? Tara. That's it? Okay lang.
Alright. Thank you. Appreciate it. Is ready na yung order ng customer. Sobrang liit lang. Parang, ewan ko kung ano yun. Hindi ko chinek eh. Gamot yata. Gamot. So, yeah. Gamot. Puntahan na natin, customer. At i-deliver na natin sa kanya. 0.4 miles lang siya. Tara. Nabigay na natin yung order ng customer. At first, ang instruction is to go up sa building, sa apartment, pero ang nangyari, naghintay daw siya dito sa baba. So, hinand over na lang natin at hindi natin na-video yung pag-handover. Pero, first, nabigay na natin at malapit na tayo sa ating tambayan. Dito na tayo sa Trader Joe's. Kung maalala nyo, minsan tumabay na rin tayo dito. At dito tayo madalas din nagde-deliver ng mga orders sa Benito Avalon ng pangalan. So, balik tayo doon sa ating tambayan. Baka sakaling meron pa tayong makuha. Tara! Nandito na tayo guys sa ating tambayan. Hintay-hintay tayo ulit kung meron pa tayong makukuha. Ang eksaktong oras ay 8:12. Oop. Meron bang dumating? Check natin. Ayaw, kanina pa yun. Yeah, 8:12. So, nakatatlo pala tayo. Puro sa Uber Eats, no? At medyo mabababa pero okay na okay lang yan. Kasi ang importante naka-exercise tayo at matatapos na natin yung libro na ating binabasa, which is ito. Ayan. So, yan. Binabasa natin. So, medyo matatapos na natin. Konti na lang. Yun yung perks na paglabas-labas natin. Tara, hintay-hintay pa tayo. 8:32. Mukhang tatapusin na natin ang ating DoorDash or ang ating Uber Eats. At parang wala na tayong maka-receive. Magna 9 o'clock na rin or 30 minutes before 9 o'clock. So, I think okay na tayo. Kasi maaga rin naman tayo lumabas. Diba? Mga 6 o'clock tayo lumabas. So, pwede na. Nakatatlo tayo ngayon puro Uber Eats. Yeah, maraming salamat. Anyway, dun ulit sa mga gusto magpa-shoutout. Comment lang kayo sa comment section para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod na video natin. Again, maraming salamat sa pagsama. God bless and always pray.